Naranasan mo na rin bang mag-search sa isang website and then meron kang na-encounter na word na ang hirap bigkasin or hindi mo alam kung paano siya i-pronounce ng tama at ang gagawin mo dito is ikakopy mo yung mismong word na yun and then pupunta ka sa Google Translate and then ipipaste mo yun sa English language and then i-click mo yung pronunciation button para marinig mo yung proper pronunciation ng word na yun? Kung ganong method pa rin yung ginagawa mo, mas mabuting dapat gamitin mo ang read aloud feature ng device mo. Para magamit to, ilang press mo lang yung word na gusto mong malaman yung pronunciation and then makikita mo yung 3 dots sa gilid nito, i-click mo lang yan and then i-click mo yung read aloud feature. And then after nun, babasahin or i-read mismo ng phone mo yung word na yun at maririnig mo siya na parang ginawa lang din natin kanina doon sa method 1 which is yung paggamit ng Google Translate. Pero sa mas mabilis at mas magandang way. Isa lang tong useful feature na to sa mga Android features pa na pag-uusapan natin. Kaya kung interesado kayo at gusto nyo gamitin itong mga features na to, tara, pag-usapan natin. By the way mga pare ko, na-miss ko nga palang gumawa ng mga gantong video kaya asahan nyo na sa mga susunod na buwan ay ibabalik natin ang Android tips and tricks tutorial. I-comment nyo naman dyan sa ibaba kung gusto nyong ibalik or hindi na. Anyway, proceed tayo. Next feature ay tinatawag na copy, drag, and paste. Yung madalas sa paggamit natin ng copy and paste is just i-copy the word or sentence na gusto natin i-copy and then i-paste natin siya sa app or kaya notepads natin na madalas natin ginagamit. Pero meron pang isang method sa pag-copy nito. Pwede mo kasing i-highlight yung word or sentence sa kinakailangan mong i-copy and then just long press and then pwede mo siyang i-drag doon sa application na paggagamitan mo nito. For example, gagawa ka ng presentation sa PowerPoint or kaya gusto mo ng better interaction sa dalawang application kapag gumagamit ka ng split screen, just drag and paste. Ganun lang ka-basic ka pare ko. By the way, para sa mga tablet user out there, gamit na gamit tong feature na to. Pero paano naman kung gusto nating i-copy na yung mga multiple sentences at gusto natin siyang i-paste ng putol-putol? For example, nagre-research ako ngayon at i-copy ko tong first paragraph sa website na to and then per sentence naman dun sa second paragraph and then yung whole paragraph naman sa third paragraph. Madali lang yan. Ang kinakailangan natin gawin is i-copy yung mga bagay na need nating i-copy dun sa mismong website na yon o kaya sa article o kaya sa chat ng jowa mo na chismis, diba? Para ma-highlight natin. And then pumunta ka sa app na gusto mong paglagyan ng mga kinapi mo. And then pumunta ka sa may upper right ng keyboard option. Makikita natin dyan yung clipboard na icon. And then kapag kinilik mo yan, makikita natin dito yung mga previous sentences or word kahit picture na kinapi natin sa website or kahit saan mang part. At pwede mo na siyang i-paste one by one. Ganun lang ka-basic. Next naman, kung ang pinoproblema nyo ngayon is pagka-transfer ng photo or kaya ng big file na video at hindi nako-compress yung kanyang quality at hindi mo na rin kinakailangan ng source ng internet and third-party application, pues ito yung feature na pwede mong gamitin. Ang tawag dito is Quick Share. Kung alam ninyo kung paano nag-work yung AirDrop sa iPhone, ganun lang din nag-work para ko itong feature na to. Una, kinakailangan yung i-turn on yung Quick Share sa both device sa paggagamitan ninyo to, which is yung sender and also yung receiver. Madali lang naman mahanap yung Quick Share mga kapare ko. Usually makikita nyo na agad yan sa shortcut feature na makikita natin kapag binrowse doon natin yung notification bar natin. Makikita nyo yung icon nyo which is ito or kaya may word yan or name na Quick Share. Kinakailangan nyo lang yan i-long press at kapag hindi pa yung naka-on, i-toggle on nyo yung visible to nearby devices and then click nyo yung everyone sa ibaba. Take note ulit na gagawin nyo to sa both device which is yung sender and receiver and then dito sa port na to, kinakailangan nyo na lang i-select yung video, photo, file, game or kung ano-ano pa mga file format, kinakailangan nyo lang siya lang i-select lahat and then after nyo i-select, i-click nyo lang yung share button and then hanapin nyo lang yung Quick Share. After nyan, automatically na makikita ninyo kapare ko yung next device or yung malapit sa inyo na naka-on yung Quick Share. And then i-click nyo lang yung na-detect na device, make sure na sa inyo and then automatically na isasend dyan na yung mga files na yan sa inyo. Nakadepende yung tagal nyan kapare ko, depende kung gaano kadami yung file or kalaki yung file size. Just as I said, hindi mo na kinakailangan ng internet connection dito kaya no worries. Nga pala, yung pinakamalaking file na transfer ko dito is 10 GB so isang transaction lang yon. Whole game yon na ISO file at tinransfer ko sa isang device and smooth lang naman at wala naging problema sa pagka-transfer which is nice. Next na useful feature naman, kung mahilig kayo magpahiram ng device sa iba or kaya may mga mahilig manghiram sa inyo lalo na sa school or kaya gusto mo lang gumawa ng separate account sa isa mo pang device, dyan makakatulong sa iyo kapare ko ang second space or multiple user account. So para magamit to, kinakailangan nyo lang i-search sa inyong search bar yung multiple user account or kaya second space. Marami kasi mga phone brand na iba-iba din yung naming about dito pero ang pinaka-general term nila dito is multiple account. Iba-iba rin yung placement nito. Yung iba nasa additional settings, yung iba nasa general settings, etc. Kaya mas maganda i-search na lang natin. Anyway, kapag nandito na kayo sa interface ito, kinakailangan nyo na lang mag-add ng account, pangalanan yung account na yun, and then i-click nyo lang siya para makapasok tayo sa loob. And then i-set up nyo na lang yung mga hinihingi pang ibang additional information para sa pagsa-set up ng second space or ng second account ninyo. Para kapag nag-switch kayo, mas
mabilis. Ang nagustuhan ko sa function na to ay may sarili-sarili silang mga password. Ibig sabihin, iba yung password mo sa main space or dun sa mismong interface ng phone mo na ginagamit mo currently, at iba rin yung isa-set up mong password para sa second space or dun sa isa pang account or user account na gagamitin mo. Ibig sabihin, kapag in-input ko yung password para sa main space, papasok ako sa main space ko. Kapag in-input ko naman yung password para sa second space, papasok naman ako sa second space. So technically, para kang mayroon dalawang phone kapare ko sa iisang device mo mismo. So bale, kung ano yung gagawin mo sa main account or main space mo mismo, hindi siya ma-apply sa second space or dun sa user account. Mag-download ka man ng games application, mag-take ng photo, dun lang siya may stored sa second space or sa main space. It depends kung saan mo ginawa yung action. Kaya sa susunod na magpapahiram ka ng phone, ilipat mo muna sa second space at ibigay mo sa kanila, and then fresh installed, bahala na sila magagawa kung anong gagawin nila doon. So disclaimer lang kapare ko, hindi ko to pinopromote na gamitin ng mga cheaters out there. Next na feature naman at pinakamadalas kong ginagamit kapag nasa labas ako, yung tinatawag na Ultra Power Saving. Support naman na to, malulukit natin tong feature na to sa ating battery, and then hahanapin nyo lang yung feature na tinatawag na Ultra Power Saving Mode or Power Saving Mode or kaya Current Mode, at kung ano-ano pa mga terminology, iba-iba kasi po yan mga kapare ko, depende sa device ang ginagamit ninyo. And then kapag inactivate natin yung Ultra Power Saving Mode, ipapakita dito kung ilang oras or minuto pwedeng mabuhay yung phone mo na nakaganto yung mode. And then sa loob ng mode na to, makikita natin dito yung mga essential application na pwede natin gamitin, and then pwede tayong mag-add ng 6 apps. Kapag inactivate natin itong feature na to kapare ko, lahat ng mga bagay na alam ng phone mo na nakakapag-consume or mabilis makapag-consume ng battery sa phone mo is ililimit niya or papatay niya yung connection or hindi niya papaganahin yung mga bagay na yon. Kaya kung makikita niyo yung interface nito, napaka-plain at ilang application lang yung pwede mong i-allow or gamitin sa loob nito. Pero ang nagustuhan ko dito ay pwede pa rin tayo gumamit ng mobile data and hotspot. Just as I said, madalas ko itong ginagamit kapag umaalis ako kasi kinakailangan ko lagi naka-on yung mobile data, lalo na kapag nagbabiyahe at medyo hindi tayo nakapag-charge. Napaka-usable ng feature na to. Kaya mas maganda, gamitin nyo rin. Next na feature naman ay para sa ating mga kapare ko na mahilig gumamit ng split screen. Meron kasi mga application or meron mga game na hindi supported ang split screen. Kagaya na lang netong Mobile Legends, hindi natin pwedeng gamitin yung split screen niya dito dahil hindi niya supported. Diyan papasok ang force activity to be resizable. At mahanap natin yung kapare ko sa developers option. Pumunta lang kayo sa main developers option, and then hanapin nyo lang sa bandang middle part or bandang ibaba kapare ko yung force activities to be resizable. At after nyo i-activate yan, bumalik na kayo dun sa app na gusto nyo gamitan ng split screen feature, at as you can see, magkakaroon na siya ng split screen feature. At pwede yung gamitin kagaya ng ginagawa ko. Nga pala mga kapare ko, take note lang, meron pa rin talagang mga application na some way somehow hindi pa rin natin magamit yung split screen option kahit na naka-on itong force activity to be resizable. At meron din nga pala mga application na gumagana yung split screen sa ibang phone model or phone brands, at meron ding ibang mga application na meron naman talagang split screen option na hindi gumagana naman sa ibang phone brand. So nakadepende talaga sila. Yung last and madalas ko rin ginagamit na feature lalo na kapag nag-gaming test tayo is ang power consumption or FPS or built-in FPS meter ng device natin. So support ito mga kapare ko, hahanapin lang ulit natin siya sa developers option. Una, hanapin nyo ulit yung developers option, open nyo lang yan sa device niyo, and then hanapin niyo bandang ibaba kapare ko yung ating power consumption. And then support ito, i-enable or i-click nyo lang yung start sa frame rate monitor tools, and then makikita na ninyo dito ang mga kapare ko yung floating monitor feature natin, and then makikita natin dito yung FPS dun sa screen na ginagalaw natin. Makikita na rin natin dito yung temperature, refresh rate, and also yung ating mismong resolution. And then pwede na kayo maglaro at i-check ninyo kapare ko yung FPS nyo dun sa game na nilalaro ninyo. But sad to say mga kapare ko, kung hindi kayo makakita or wala kayo makikitang power consumption feature dyan, ibig sabihin hindi po supported pa itong feature na to dyan sa device niyo mga kapare ko. Usually ito rin yung sinabi ko nung ginawan ko to ng video noong 2022, 2021, at hanggang ngayon yung pa rin yung masasabi ko sa part na to. So galaw-galaw naman guys. Maganda kasi itong feature na to. Sana magamit ninyo lahat. Anyway, dyan ko na tinatapos kapare ko yung video natin. By the way, maraming salamat nga pala sa laging nag-mention sa akin about sa mga content na kagaya nito. Don't worry, ibabalik natin yung mga Android tips and tricks tutorial na mga una nating ginagawang video dito sa channel na to. At gusto ko rin i-share yung mga personal na ginagamit kong settings and also mga applications sa mga susunod na video. Kaya don't worry, isasama na ulit natin to sa ating content flow. Anyway, maraming salamat sa panonood. This is your boy para kay Steven Tips. Pero kayong mga tanong or gustong idagdag sa mga features and settings na tinuro ko sa inyo, i-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Anyway, yun lang guys. Peace.